Ang ingay na naman ng pesteng bilyonaryo na nasa kabila. Paniguradong sira na naman ang buong araw ko sa nakakainis at matigas niyang boses. Abot na yata sa labas ng ospital eh. Visit. Sapo-sapo ni Glenda ang dalawang tainga. Kanina pa kasi siya naiirita sa mga ingay na naririnig mula sa kabilang kwarto. Halo-halo at nangingilo na siya ng sobra. Kakainom niya lang kasi ng gamot pagkagising na pagkagising. At ang pakiramdam niya ngayon ay hindi maganda. Ganito kasi ang side effects sa kanya ng gamot. Sumasakit ang ulo niya. Uminom na kayo sir ng gamot. Ilang oras ko na po itong binibigay sa inyo. Ayaw niyo naman. Lagot po ko sa mama niyo kapag naabutan niya tayo sa ganitong pagpipilitan. Pagmamakaawa ng matandang babae sa silid na katabi lang ng kay Glenda. I don't want that. Ayaw ko niyan. Ilayo mo sa akin yan. That tastes terrible. Wala po tayong magagawa sa lasa nito. Ito lang ang advisable na gamot ng doktor para sa inyo. Inumin niyo na po ito, sir. Isang lagok lang po ito. Utulakan niyo na lang po ng tubig. Ayos na po yun. Hindi niyo naman na masyadong malalasahan kapag binigla ninyo. Ang pangit nga kasi ng lasa ng gamot na yan. Amoy tae pa. I want something that's full of flavors. Sweet, sour, or salty. Whatever the flavor is. Wala bang strawberry, mango, or grapes dyan? Hindi ba sinabi ko na sa inyo noon pa, Manang? Gusto ko may lasa. May matitikman ako. Green-minded siya. Pero kahit na ganun ay pagkairita ang lumukob sa kanya sa narinig. Dapat kahalayan ang pumapasok sa isip niya eh. Iba tuloy ang dating sa kanya ng sinabi ng lalaki. Nasinok pa siya nang hindi niya maatim ang sinasabi ng lalaki sa tagapagbantay nito. Anong inaasahan nito sa gamot na pangmatanda gaya namin? Katulad sa mga bata na may lasa para malunok. Like syrup, kidlets, lasang prutas. Namimili pa ng iinumin na gamot ang loko-loko. Nakap na lang niya ang teddy bear at pumikit na lang. Inaasahan na sana ay hinaan na ng mga tao sa kabila ang magulo nitong pag-uusap. Dahil antok na antok pa talaga siya. Ay, ang sarap pa matulog. Gusto ko pa matulog. Hindi ko naman magawa kasi ang ingay naman sa kabila. Hanggang kailan kaya sila mag-iingay na parang wala nang bukas? Grabe kung makasigaw. Hindi niya alam kung kailan siya ililipat ng kwarto ng ate niya. Dahil gusto ng ate niya na malayo siya sa stress at ingay ng mundo. Hindi rin siya nagmamadali. Kung siya ang papipiliin nito ay okay na siya rito. Kahit na sobrang ingay pa ng katabi niya. Huwag lang mahirapan ng ate niya sa paghahanap ng sapat na pera para lang ilipat siya ng kwarto. Alam nang gagawa ito ng gagawa ng paraan. Matulungan lang siya. Kabisado rin kasi nito na ayaw niyang nasa isang lugar na sobrang ingay at rinig na rinig ang mga taong naglalakad. Sir, wag na po kayong makulit sa akin. At baka ako ay biglang atakihin dahil sa kakulitan ninyo. Kailangan nyo na po kasi talagang inumin ang gamot ninyo. Ilang beses na po kayo nagkaroon ng lagpas. Hindi po yun maaari sa kalusugan ninyo. Hindi po yun pwede. Ako po ang mapapagalitan kung hindi nyo ito iinumin ngayon. Baka matanggal pa ako sa trabaho. Pagpapakiusap ng matanda. I don't want that kind of medicine. Get away from me. Leave me alone. Huwag niyo akong dikitan dahil hindi ko naman kailangan ng gamot na yan. Hindi ko kailangan na mag-aalaga sa akin. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Kailangan ko lang ay makaalis dito. Sa ospital na to. Rinig niya ang halos maiyak na boses ng nagbabantay rito. Handa niya ang pagiging may edad na ng babae. Sir, kung wala lang po akong apo na nasa critical na kalagayan ngayon, ay hindi kita pipilitin dito. Kung pwede nga lang napabayaan ko kayo ay ginawa ko na. Pero buhay po ng apo ko ang nakasalalay rito. At saka, hindi po totoo na hindi nyo ito kailangan. Kailangan nyo po ito para bumalik na ang sigla at lakas ninyo. Pasensya ka na, Manang. Hindi na ho ako baldado.
Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nabangga lang ako sa karera. Ang overreacting nyo naman. Hindi naman ako namatay. Makakaasa kayo na hindi kayo matatanggal sa trabaho dahil maraming pwedeng applyan sa bahay namin. Muntik ka nang mawala, sir. Huwag nyo na akong gawing biro iyon. Kaya ngayon ay inumin nyo na lang ito para makatulong sa pagbabalik ng lakas ng buto nyo. Para makatayo na po ulit kayo ng maayos. Napatirik na naman ang mga mata ni Glenda sa boses na paulit-ulit niyang naririnig kanina pa. Hindi siya makatulog dahil ang lalakas na mga boses nito. Hindi niya alam kung matutuwa, maaasar o maaawa siya sa kalagayan ng lalaki. Pero hindi pa rin nawawala ang inis niya dito. Ang pangit na nga ng gising niya dahil sa lubos na panghihina ng katawan niya dala ng mga gamot na iniinom. Tapos, yun pang lalaking pinakaiinisan niya ang una niyang maririnig sa umaga. Kahit sino ay mababadtrip talaga. Visit. Kapag hindi siya nakapagtimpi sa kaingayan ng lalaki, ay makakatikim talaga ito sa kanya. Sumusobra na ito. Ayaw na ayaw niyang nababadtrip siya kapag umaga. Dahil iba talaga ang tama ng gamot sa mood niya. Ano po ba, Manang? Sinabi kong ayaw ko po. Huwag niyo akong pilitin. Tumayo siya at pamartsang naglakad papalapit sa pintuan ng lalaki. Binuksan niya ang kabilang kwarto at walang isip na binato ang teddy bear niyang paborito na sumaktong sumapol sa ulo ng lalaki. Alam niyang mapapagalitan siya sa ginawa niyang pagpasok. Pero asar na siya. Pwede bang manahimik ka na dyan? Inumin mo na lang ang gamot mo. Istalpak mo sa bunganga mo. Salaksakin mo ang sarili mo kaya magpasalaksak ka sa nurse. Kung ayaw mong inumin, huwag kang sumigaw na para bang wala kang katabing kwarto. Okay pa sana kung bata ka na ngawa. Kanina mo pa nabubulabog ang buong pagkatao ko. Ang ingay-ingay mo. Ang aga-aga panira ka. Nakahinga siya ng malalim nang marinig niya ang impact nun. Satisfying para sa kanya. Sa pool. Napacheer siya sa sarili. For the first time ay natuwa rin siya sa sariling ginawa. Ang galing-galing ko talaga. Sakto sa bumbunan mo. Walang mintis at perpekto ang aking pagkahagis. Nang makubi ng katahimikan ay sa kanya lang napagtanto sa sarili niya ang nagawa. Napatigil tuloy siya sa pagtawa at madiin na napapikit. Diyos ko po, ano na naman tong pinasok ko? Napatakip siya ng sariling bibig. Hanggang kailan ba siya magpapadala sa bugso ng kanyang damdamin? Lagi na lang niyang pinapahamak ang sarili niya. May pinaglalaban din naman siya, no? May karapatan din siyang mainis dahil ang ingay ng lalaki. Pero hindi naman yata rasunable na gawin niya yun. What the hell is that? And you? Halos napaigtad siya at halos nawindang ang buhay niya sa lakas ng sigaw na iyon. Halos bumulong siya sa sarili dahil sa hiya. Lagot! Lord, sorry na. Hindi ko naman sinasadya na gawin yun eh. Naiinis lang talaga ako. Tao lang din ako. Ang mga ugat sa tuhod niya ay nagsisilabasan. Pati na ang puso niya ay rinig na rin ang pintig. Parang gusto nun lumabas mula sa dibdib niya. Ang paghinga niya ay bumigat ng sobra dahil sa kaba. Lagot ka, ma'am. Dinalit niyo lalo si sir. Bahala ka na dyan. Ikaw na may kasalanan yan. Sinalo mo pa tuloy ang galit niya sa akin. Ikaw ang aawayin niya ngayon. Humawak pa sa dibdib ang babae at paunti-unting umusog papalayo. Salamat naman. Nay, huwag mo naman akong takutin. Nawawala na ang kaastigan ko eh. Kontra niya sa babae. Masama pa niyang tiningnan ang nagbabantay sa lalaki. Nakataas pa ang hintuturo nito habang nilalaki ang mata na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ng lalaki. Para itong may bagay na kinatatakutan na mangyari. At natatakot siya sa kung ano iyon. Tumingin siya ulit sa lalaki at nagpapasensyang tumingin dito. Hindi ko naman ginusto eh. Hindi ko sinasadya yun. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko. Nademonyo ang kamay ko. Gumalaw. Promise. Hindi niya na alam ang gagawin. Kaya
pagpapaliwanag na lang ang ginawa niya. Makapal ang mukha niya, pero nakakahiya pa rin ang naging aksyon niya. Kating-kati na tuloy siyang makabalik sa kwarto niya at sumigaw ng ubod na lakas sa unan dahil sa kaepika ng desisyon niya sa buhay. At sino ka? Bakit ka pumasok dito nang walang pasabi man lang? May lakas ka pa ng loob na hagisan ako ng bagay na yan. Ang bigat-bigat, ang tigas-tigas. Akala mo naman may bato sa loob. Tangina, ang bantot din. Hindi mo yan nilalabahan ano? Nagkatinginan sila ng lalaki at kitang-kita niya ang asar at inis sa mukha nito. Hawak pa nito ang ulo ngunit hindi naman niya napansin kung may bukol doon o pula. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa at binigyan siya ng ekspresyon na inaasahan niya na. Umatim ang mukha nito sa itsura niya. Aware naman siya sa ayos niya. Naglalagkit na buhok dahil ilang araw na siyang walang ligo. Ayaw naman niyang magpapunas dahil grabe ang panlalamig niya. Sigurado rin siyang may libag na siya sa leeg at ibang kasingit-singitan ng katawan niya. Paniguradong mabantot na rin siya at baka siya ay naaamoy nito. Tinarayan niya ang lalaki. Wala naman itong sinabi pero pakiramdam niya, iniinsulto na siya nito sa sariling isip. Ako si Wala. Hindi mo na dapat pang malaman ang pangalan ko. Ang ingay-ingay mo kasi. Katabi lang ka ng kwarto mo at kahit na pader ang pumapagitan sa atin, hindi sapat yan. Dinig na dinig ko pa din. Kapag may kaaway ka, rinig na rinig ng tainga ko, nakakaranding mong sigaw. At nakakainis yun. Nakaka-bad trip. Nakakawala ng mood. Nakakairita at higit sa lahat, ang sarap mong sakalin. Dinugtungan niya ang sinabi nito dahil nilait ng lalaki ang teddy bear niya. Ayaw na ayaw pa naman niyang nilalait ang mga bagay na masyado niyang pinahahalagahan. Tsaka, nilalabahan ko yan once a week ano? Mas malinis pa sa'yo yan. Ang kapal mo naman. Hininga mo lang ang mabaho. Ano ba ang malapit sa ilong? Eh di bunganga mo. Isisisi mo pa sa plushies ko. Inagaw niya ang teddy bear sa lalaki at niyakap iyon. Inamoy niya pa yon at wala naman siyang naamoy na kakaiba. Pasimple naman niyang inamoy ang kilikili at doon siya napapikit. Siya nga ang mabantot. Aminado siya na hindi naman talaga mukhang mabantot ang hininga ng lalaki. Mukha nga itong mabango hanggang talampakan. Mukha kasi itong mayaman at alagang-alaga talaga. Habang siya naman ay dugyot at parang pinabayaan sa putikan. Hindi mabaho ang hininga ko. Sa'yo pa nanggaling yan ah. Ang lakas naman ng loob mo. Lumapit siya ng kaunti sa lalaki. Tila ba'y sinusubok ito. Pengi ebidensya. Paamoy nga. No. Wala kang karapatang amuyin ako. O lumapit sa akin. I don't even know you. Inungusan niya ang lalaki. Eh di wag. Takot ka lang eh. Humalikip-kip ang lalaki sa sinambit niya. Nakita niya ang pasimpleng pag-amoy nito sa bunganga. Tumaas din ang kilay nito matapos doon. Wari mo ay nahihiwagaan sa kanya. Mukhang tama siya. Mabaho ang hininga nito ngayon. Ngayon niya lang napansin ang itsura nito. May butas sa labi at kulay. Ngunit walang hikaw na nakalagay roon. Malamang ay nasa ospital sila. Tatanggalin talaga ng doktor yun. Ang buhok nito ay naka-army cut at may highlights din na kulay pula. Tiningnan niya ang katawan nito at bumuka ng kaunti ang kanyang bibig nang napansing namumutok ang biceps at abs ng lalaki kahit na may damit ito. Parang nabuhayan ang mga ugat niya dahil nagsisipintigan niyon sa nakita. Ang gwapo! Perfect! Ulam! Yummy yum! Perfect for umagahan, tanghalian at hapunan! Halos malakas niya nang sabihin iyon. Sobrang hyper niya sa pagpuri sa lalaki sa utak niya. Ngunit natapalan niya pa rin ang sariling bibig kahit papaano. Kahit na nag-aalangan sa reaksyon ng lalaki, ay nanatili siya sa kwarto nito. Baka kasi magkaroon ito ng hiya at mabawasan na ang palaging pagsigaw. Malay mo, tamaan ng konsensya. Stop talking nonsense, miss. I don't care. Dalhin mo na lang yung mabantot mong teddy bear at tiisin mo ko anong naririnig mo. Dahil wala naman ako magagawa.
I'm stuck here. Kabayaran ko sa kasalanan ko. Kaya hindi nila ako binigyan ng private room. Kung hindi lang sana nakahold ang pera ko at savings ko, kayang-kaya kong umalis dito. Para wala akong katabi na kwarto na mabantot. Napamaang siya sa narinig. Tiisin? Naiyak yata siya sa inis. Halos ilang linggo na siyang nagtitiis sa lakas ng boses ng lalaki. Kung minsan nga ay napapatanong na siya kung kumusta na ang ngalangalan nito kakasigaw. Tapos sasabihin lang nito sa kanya na magtiis siya. Sige, hihinaan ko na sa susunod. Pasensya ka na ha. Nakakahiya naman ang lakas ng boses ko para sa'yo. Hindi na kita nabibigyan ng kapayapaan eh. Walang ganun, sir. Kahit isang pasensya, wala. Nagulat siya nang tumawa ang lalaki. Humawak pa ito sa tiyan na para bang nakakatawa ang isa sa mga sinabi niya. Tinubuan tuloy siya bigla ng matinding hiya. Nagmukha siyang clown sa harap ng lalaki. Kung may hawak lang siya ay hinagis niya na rito. Bakit ko sasabihin yun sa'yo? Sino ka ba? Ano bang karapatan mo rito parehas ang tayong common na pasyente rito. Dapat ba ako mag-adjust para sa'yo? Hindi ka VIP dito, Ineng. Ang lakas naman ng tiwala mo sa sarili mo na mapapagawa mo yun sa akin. Inayos nito ang sariling kumot at kinindatan pa siya. Go back to your room and clean up your mess here, you woman. Ang makita ka ay nakakasira ng araw. Salamat din sa paglapit. Nakumpirma kong ikaw pala yung naaamoy ko. Pakiramdam niya lahat ng dugo sa katawan niya ay napunta sa ulo niya. Ito na nga ba ang sinasabi niya kanina pa? Ayaw niyang kinakaltik dahil makakagawa talaga siya ng isang bagay na hinding-hindi inaasahan ng tao sa kanya. Ano? Iniinsulto mo pa ako? Ganon. Mahina siyang bumulong. Tumunog pa ang buto niya sa daliri dahil sa paghigpit ng diin niya sa sariling kamao. Yari ka talaga sa akin. Makakatikim ka ng higanti ko. Nakangisi niyang tiningnan ang nagbabantay sa lalaki at marahang kinuha ang hawak nitong gamot at tubig. Nagulat naman ang babae sa ginawa niya. Pero nakuha nito ang gusto niyang gawin. Para bang natutuwa pa ito sa gagawin niya. O natutuwa ito kasi mahilig din ito sa kagagahan. Ma'am, kailangan na talaga niya ng santong paspasan. Masyadong makulit. Ayaw sumunod kahit kanino. Isusumbong ko na siya sa nanay niya. Hindi siya gagaling kung puro na lang ganyan ang gagawin niya. Bumulong pa ang matanda sa kanya. Tumango-tango siya rito bilang pagsang-ayon. Ang kalagayan kasi ngayon ng lalaki ay hindi talaga biro. Nabalian ito ng buto sa paa, ribs at buto sa kamay base sa narinig niya nakaraan lamang. Mabuti ng araw at naagapan dahil kung hindi ay magiging baldado na ang lalaki habang buhay. Marahan siyang lumapit sa lalaki at tinapik ito dahil nga nakapikit ito at nakakumot na. Kaya iritang mukha nito ang bumungad sa kanya. Gusto niya ng ganyan. May sinasayangan siya ng oras. Ano pa bang ginagawa mo rito sa kwarto ko? Tinigilan na kita. Uminom ka na lang daw kasi ng tubig. Ito na lang daw ang ubusin mo. Sumunod ka na kung hindi makakatulog ka talaga ng ilang araw kapag ininis mo pa ako. Pambawi mo na lang sa panginsulto mo sa akin. Hindi ka na rin pipiliting uminom ng gamot mo. Natatakot na ang nag-aalaga sa'yo eh. Inabot ni Glenda ang isang basong tubig sa lalaki. Mukha namang nagulat ang lalaki sa sinabi niya. Pero dala na rin siguro ng ayaw nito ng gulo, ay sumunod na ito sa sinabi niya. Okay, pero lumayas ka na pagkatapos ha. Naaasiwa ako sa pagmumukha mo. Tumangulang siya rito. Excited sa mangyayari sa mga susunod na minuto. Walang tingin-tingin na ininom iyon ng lalaki nang makaupo ito ng maayos. Babalik na sana ito uli sa pagkakahiga nang malamuko sa mukha nito na para bang may nalalasahang mapait. Ngumiti siya ng matamis sa lalaki. Good job! Ganyan nga dapat! Maganda yan! Nakagawa ka ng maganda sa ngayon nang walang nahihirapan. Proud na proud ako sa'yo. Thanks to me. Paano ba naman kasi ay nilagay niya lang naman ang gamot ng lalaki sa tubig na yon. At swerte niya na hindi yun kumapit sa ilalim.
at sumama iyon sa tubig na nalunok na nito. Patalon-talon siyang tumalikod sa lalaking halos nagmamaktol na dahil natikman ng gamot. Hindi siya nagsisisi. Bukod sa nakaganti siya ay nakatulong pa siya sa kalusugan nito. Napaka-useful ko talaga! Sigaw niya sa ere. Hinagis-hagis niya pa ang teddy bear niya. Bago niya maisara ang pinto, ay rinig na niya ang sigaw ng lalaki. Kaya walang ano-ano ay pumasok siya sa kanyang sariling kwarto. Pinagdarasal na sana ay hindi siya gantihan nito. Ang pangit ang lasa! I hate you! Yari ka sa aking babae ka. Makatayo lang talaga ako rito at makalakad. Sisirain ko ang buhay mo. I don't want to see your face again! Galit na sigaw nito. Dumaan ang mga araw ay napakapayapa ng buhay ni Glenda. Wala kasing bigla-bigla na lang sumisigaw sa katabi niyang kwarto. Wala na ring matinis ang boses at mas lalong wala na ang lalaki roon sa kabila. Sa madaling salita, walang kaganapan. Boring. Narinig niya mula sa mga nurse na nailipat na ito ng kwarto at hindi niya alam kung ipagpapasalamat niya iyon o hindi. Mukhang hindi na magkakaroon ng mga interesanteng kaganapan ng buhay niya rito sa ospital. Ngayon niya lang napagtanto na ang boring pala kapag sobrang tahimik. Hoy, kinakausap kita! Glenda! Kanina ka pa tulala sa kawalan. Parang wala akong kausap eh. Sana kinausap ko na lang yung pader. Baka yun ay sumagot pa. Ha? Napabalik siya sa ulirat nang malakas siyang tapikin ng ate niyang sigalin. Tiningnan niya ang postura nito at pansin niya na medyo mamula-mula ang balat nito. Parang naguglow. Ang blooming. Hindi naman ganito ang balat ng ate niya. Alam na alam niya yan. Buntis ka ba? Bigla ay tanong niya rito. Hindi naman siya magagalit kung buntis ito. Matanda na ito at talagang kayang-kaya ng bumuhay kung may balak ito magkaroon ng sariling pamilya. Ha? Buntis? Anong pinagsasabi mo dyan? Halos umasim ang mukha ng ate niya sa naging tanong niya. Siya naman ay inayos ang upo dahil na-excite siya sa kung ano man ang sasabihin nito sa kanya. Malay niya ba kung tama ang hula niya? Ang laugh trip naman ng tanong mo, Ate Glenn. Masyado ka namang advance. Ni wala nga naniligaw kay ate o nagkakagusto man lang. Tatanda na yang dalaga. Hoy bunso, mayroon naman. Marami-rami rin sila. Ang bully mo, Geraldine ah. Ribat ng ate niya. Tinuro pa nito ang bunso. Nilipat niya ang atensyon sa nakababatang kapatid at inungusan nito. Mabuti nang sigurado tayo ano. May nabasa ako dati sa Wattpad. Nabuntis dahil sa one night stand. Meron pa. Nabuntis dahil may sperm sa swimming pool. Tapos tingnan mo ang balat ni Ate Galin natin. Glowing. Ang kinis at ang lambot-lambot. Sabi ng matatanda na kapag buntis daw ang isang babae, gumaganda at blooming. Malay ba natin? Malay mo, tama ang hula ko. Puro tawa lang ng bunso niyang kapatid ang naging sagot nito. Akala yata nito ay nababaliw siya. Nagsasabi lang naman siya ng hinaing. Ano pa bang aasahan niya rito? Wala yatang ginawa ang Diyos na araw na hindi tumatawa ang kapatid niya. Kung ano naman ang kinaseryoso nila sa buhay, ayun naman ang kinaibahan ng kapatid nilang bunso. Nang tingnan niya ang kanyang ate at kitang-kita niya ang pagpula ng pisngi nito, tanda na may inaalala ito na isang partikular na tao. Buntis agad, Glenda. Naisip mo pa kaya yan bago mo itanong sa akin? Ikaw, napaka-judgmental mo talaga kahit kailan. Hindi ba pwedeng may nagugustuhan lang? Ganon? Bawal na bang maging glowing kapag may crush? Bawal na bang maging maganda dahil inaalagaan lang ang sarili? Kumunot ang noo niya. Ngayon niya lang nakita ang ganitong ekspresyon at reaksyon mula sa ate niya. Kaya naman hindi niya maiwasang magtaka. Noon pa man din ay nagkakagusto rin naman ang ate niya sa iba. Pero hindi ganito ang epekto nito. Gusto lang ba talaga? Humisi siya rito. Mukhang mahal mo na nga eh.
Naging defensive agad ito sa kanya. Hoy, hindi Napakamema mo naman dyan. Natawa siya sa reaksyon nito. Ate, huwag mo na akong paikutin sa sinasabi mong crush mo lang yung taong yan. Magkaiba yung crush sa mahal na. Tingnan mo nga sa salamin niyang pagmumukha mo. Saka mo sabihin sa akin crush mo lang ang taong yun. Parang kamatis sa pula ang mukha mo eh. Tapos yung ekspresyon mo, para kang nahuli sa isang krimen. Ang maliliit na detalye patungkol sa kanyang mga kapatid ay hinding-hindi makakatakas sa kanyang paningin. Kabisado niya na ang mga ito. Kahit na siya ang pinakamaingay sa kanilang lahat ay siya rin ang pinakamatandain at observant sa mga bagay-bagay. Sinalpak niya ang toasted bread sa kanyang bibig at napapikit ng manuot ang lasa noon sa bibig niya. Kahit ito pa ang araw-araw niyang kakainin, ay hinding-hindi siya magsasawa. Parang pera ang toasted bread sa kanya. Kahit luma na, lukot, makunat na, at kahit hindi na maayos ang itsura, ay lalamunit at lalasapin niya pa rin ito. Narinig niya ang mahinang hagikhik ng kanyang ate. Manahimik ka nga dyan, Glenda. Pinapadaan mo naman ako sa mga hula-hula mong yan eh. Tinatansya ko pa yung nararamdaman ko, okay? Hindi pa talaga ako sure kung pinutol niya ito. Tama na nga. Hindi sure o in denial ka lang ate kung tuyot na. Bilisan mo na. Nanunuyot na yan. 1 taon na lang. Wala na sa kalendaryo ang edad mo. Gusto na rin namin magkaroon ng pamangkin. Hindi na tayo pabata. Kapag kuwan ay kinindatan niya ang kanyang ate. Joke lang. Hindi kita minamadali. Hinampas siya nito ng makapal na magazine. At kahit hindi yun masakit, ay umakto siyang nasasaktan. Tigil-tigilan mo na nga ako. Ayaw ko munang ma-stress ngayon. Kapag nagkaroon ako ng love life, kayo agad ni Geraldine na makakaalam. Promise. Dapat lang. Alangan sa ibang tao. Hirit ng kapatid niya. Magagalit kami kung ibang tao pa ang mapagsabihan mo niyan eh. Kami ang kapatid mo. Dagdag pa nito. Masyado kang defensive, Galin. Nananakit ka pa. Halatang mahal naman eh. Masyado mo namang pinoprotektahan niyang lalaking mahal mo. Excited na tuloy akong makilala siya. May kapatid siya na na-confine din dito sa ospital na to. Kaya malamang makikita mo siya rito dahil halos araw-araw itong dumadalaw sa kapatid niya. Nagtataka niyang tiningnan ang kanyang ate. Ha? Sino? Zero daw ang pangalan eh. Napatango si Glenda sa narinig. Alam niyang mayroon talagang ganun na pangalan na kasama niyang nakakonfine sa ospital na kinalalagyan niya. Halos iyon kasi ang naririnig niya kada may dadaan na doktor o nurse sa kwarto niya. Hindi na siya pinansin ng ate niya at parang may mahalaga itong tinitingnan sa cellphone. Kitang-kita niya ang pagbabago ng emosyon nito sa muka. Dahil sa kilig, saya, at pagpula ng dalawa nitong pisngi. Naiinggit tuloy siya. Kailan kaya siya makakaramdam ng kilig sa katawan? Puro sama na lang kasi ng loob at panghihina ang nararamdaman niya eh. Ganon ba siya kamalas? Hindi naman siguro. Pagkaraan ng ilang minuto, ay kumikinang ang matang tumingin ito sa kanilang dalawa ni Geraldine. Parang may malaking balita itong ipapahayag. Ano yun? Sabihin mo na agad. May private room na si Glenda. Yay! Pwede na siyang lumipat doon agad. Ngayon, ora mismo. Lumaki ang ngiti sa kanyang muka dahil sa narinig niya dito. Sa wakas, magkakaroon na siya ng mas malakas na aircon, TV, at makakapag-workout siya dahil mas malaki na ang espasyo na ilalaan para sa kanya. Sawa na siya sa kwarto lang na panghigaan at bisitahan lang. Halos hindi siya makagalaw at makapag-tumbling man lang dahil ang mahal na agad ng pagstay doon. Thank you ate. Thank you sa inyo. Malaki pong tulong ito sa pagpapagaling ko. Madamdami niyang sambit dahil masaya talaga siyang totoo. Niyakap niya ang mga ito sa sobrang kagalakan. Halos mangalay nga agad ang kamay niya kaya binaba niya ito. Nagtawan ng mga ito nang mapansin iyon. Teka, kanino ka nakahingi ng pera ate?
Hindi ba ang sabi mo sa akin ay nalugi ang shop natin? Bakit ngayon may pambayad ka na sa private room halos 100,000 po yan. Hindi po yan mura-mura lang. Dahan-dahan niyang tanong dito nang ma-realize niya ang nangyayari. Wala siyang planong ma-offend ang ate niya sa tinatanong niya. Gusto na lang malaman kung saan iyon nanggaling. Dahil dala na rin ng kuryosidad na namumuo sa kanyang utak. Ginulo na lang nito ang kanyang buhok. Doon sa crush ko. Nahulog ang toasted bread sa kanyang kamay dahil sa narinig. Hindi niya ma-imagine kung sino ba yung lalaki na yun. Pero may kakayahan itong bigyan ng ate niya ng pera. Ibig sabihin ay mayaman iyon. Kinurot niya ang ate niya. Sugar daddy? Kinurot din siya nito pabalik. Hindi. Mukha siyang daddy at papa na masarap laway-lawayan. Pero hindi ko sugar daddy yun. Nagtatrabaho lang ako para sa kanya, okay? Masarap bang trabaho yan? Banat niya pa. Kapag gumaling na ako, pasok mo nga rin ako dyan. Mukhang malaki ang sahod tapos papetiks-petiks ka lang. Yak, ang halay mo talaga. Sambit ni Geraldine. Bigla namang nandiri ang ate niya sa kanya. Kaya pinagpapalo siya nito sa kamay. Ngunit sa magaang paraan lang. Maghunos dili ka nga, Inday. Nagtatrabaho ako para sa kanya. Hindi naguhubad ng damit para sa kanya. Hindi ko gagawin yun Mahirap panindigan ng ganong trabaho. Kung gagawin ko yun, dapat pakasalan niya muna ako na imposibleng mangyari. Malutong siyang napatawa. Nagbibiro lang naman ako. Wala rin akong pinaparating na ganyan. Ang sa akin lang ay kung sa maayos na paraan galing lahat ng ito ay pagpapasalamat ko. Pero kung sa illegal ay nagpapasalamat din ako. Pero itigil mo na ate. Baka imbis na makasama kita, makita na lang kita sa rehas. Natigilan ang ate niya. Napaka-advance talaga ng utak mo. Hindi ako makukulong sa trabaho ko sa kanya, Malayo sa pagiging krimen o sa kung anumang masarap na gawain yun. Marangal yun. Kampante na siya sa naging sagot nito. Nasa ganong sitwasyon sila nang may pumasok na isang lalaki sa kwarto niya. Naka-Amerikano itong damit at may shades na itim na nakalagay sa taas ng buhok nito. Lumaki ang butas ng ilong niya nang masinghot niya ang pabango nitong mukhang pangmayaman. Ano ba yan? Ang dami niyang na-encounter na mayaman na tao. So you're here, Galin. Buti at nakita pa kita. Kanina pa kita hinahanap sa buong floor. Halos malito ako sa bawat kwarto dahil magkakamuka. Ang iba ay wala pang number. Sambit nito. Nag-abala ka pa talaga. Nakakahiya naman sa'yo. Tumaas baba ang tingin niya sa lalaki at halos mangalay siya habang ginagawa iyon. Matangkad kasi ito, kaya nangangalay talagang tingnan. Sunod niya namang tiningnan ang ate niyang pasimpleng inayos ang upo nito. Mula sa pagkakabukaka ay sininop nito ang mga paa. Wow, ang gaga. Tinitinuan. Naibulong na lang niya. Malamang, ito ang boss nito. Nalipat ang atensyon nito sa kanila ni Geraldine. Oh, hi. Galin's sister. Geraldine and Glenda. I'm Cyrus Monterrey. And my brother is Zero Monterrey. One of the patients here in this hospital. Katabi siya dati ng kwarto mo, Glenda. Kilala mo ba siya? Mabilis pa sa 4:00 ang paglipat niya ng tingin kay Cyrus. Nawindang, nayanig, nilindol at nagka-tsunami yata sa loob ng katawan niya. Dahil bigla ay niluwa niya ang kanyang pagkain sa narinig. Napalayo naman ang ate niya sa kanyang ginawa. Ano? Anong sabi mo? Inulit pa ng lalaki ang sinabi nito sa kanya. Si Zero, yung katabi mo ng kwarto dito. O pwede nating sabihin na yung lalaking mahirap pa inumin ng gamot. Siya ang kapatid ko na makulit. Si Zero Monterrey ang pangalan niya. Pakilala nito. Hinga-hinga siyang napatawa. Yung boysit na tukmol na yon? Yun ang kapatid mo? Oo, gwapo siya at matangkad din pero ang layo. Mukha kang seryoso sa buhay. Siya parang gago-gaguhan lang sa buhay. Hindi ako naniniwala.
Mahinang tawa ng lalaki ang pumalinlang sa kwarto niya. He is. That's the hard truth. Sa pagkakasabi mo niyan ay parang na-encounter mo na ang kapatid ko ah. Did you meet him already? Yes, at buwisit siya. Nakakairita. Halos isigaw niya pa yon na parang proud pa siya. Wala siyang pakialam kung kuya nito iyon. Totoo naman ang sinabi niya patungkol sa lalaki. Mukha rin namang hindi nasasakta ng lalaki kung lalaitin niya ang kapatid nito. E di susulitin niya na. Too bad. Akala ko ay magiging boring ang pagstay niyo sa ospital na to. Dahil ang kapatid ko na yun ay mahilig manggago. At sabi ni Galin, ikaw ay wala naman daw pake. Mukhang mali yata kami ng in-expect. Siya nga pala ang makakasama mo sa iisang kwarto. Nagtaka siya. Magkasama? Akala ko ba private room? Mag-isa. Umiling ang ate niya sa kanya. Ang private room sa ospital na to ay iba. Masyadong malaki ang kwarto para sa isang tao lang. So sa isang kwarto ay may 2 pang kwarto na nakapaloob. Don't worry, kapag nakasara ang pinto, wala ka nang maririnig na ingay. Hindi na kinaya ni Glenda ang lahat ng naririnig at basta na lang nahimatay sa sarili niyang higaan. Napuno naman ang katahimikan sa pagitan ng kanyang 2 kapatid at kay Cyrus. Mali yata na pinagsama natin sila. Sinabi yun ni Galin habang inaayos ang kapatid. Tumatawa pa ito na para bang natutuwa sa naging reaksyon ng kapatid niya. Tumawa lang din si Cyrus. I'm sure everything is going to be okay. This is fun, you know. Your sister hates my brother. For the first time in my life, ngayon lang may isang taong walang nagugustuhan sa kapatid ko. Magkakasundo rin niyang 2 pagdating ng panahon. Mamaya magulat ka. 2 na silang nanggagago ng tao. Nagtawanan ang lahat ng tao sa silid na yon. Bukod sa 2 tao ay naroon din si Zero na nakasilip sa pinto at nakatingin sa nakahiga at si Glenda na tulog na. Bago pa lumiko ang wheelchair na sinasakyan ni Zero ay napabulong siya sa sarili. Cute. Hindi pa tumatayo si Glenda mula sa pagkakahiga, ngunit parang gusto niya lang ulit bumalik sa pagkakatulog ng mahimbing. Paano ba naman kasi ay ang lambot-lambot na ng hinihigaan niya? Parang nasa VIP room na siya. Halos napabalikwas siya ng upo nang mapagtanto yun ng utak niya. Iginala niya ang paningin at tama nga ang hinala niya. Nasa private room na nga siya. Ibang-iba ang itsura nito sa dati niyang kwarto sa baba. Nasa taas kasi ang mga private room. Kaya kitang-kita rin mula sa hinihigaan niya ang bahay-bahay sa ibaba nila. Gising na pala ang prinsesa. Good morning, Glenda. Kung ano ang kinaganda ng pagbati sa kanya ng umagang yun, ay naman ay kinapangit ng unang boses na bumungad sa kanya. At talagang ikaw pa ang kasama ko, ano? Walang maganda sa umaga kung ikaw ang unang bubungad sa akin. Gigil niyang sagot dito. Good morning din sa lalaking ayaw sa gamot. Inalis niya ang kumot sa sarili at baliwalang nag-inat ng katawan. Maikli lang ang damit niya. Pero wala siyang pake sa tao na nasa gilid ng salaming kwarto niya. Salamin kasi ang pagitan ng kwarto nila. Kung ayaw nilang makita ang isa't isa ay may kurtinang itim naman na sobrang kapal. Kaya kung naiirita siya sa pagmumukha ng lalaki, ay pwede niya iyong hilain na lang. Napakasungit mo. Dapat nga ako ang magsungit at magalit sa'yo. Dahil ikaw nagpainom sa akin ng gamot na ayaw ko. Pweh, ang pangit-pangit ng lasa nun eh. Patago siyang natawa. Hindi niya pa rin iyon nakalimutan. Halos gumulong siya nang makapasok siya noon sa kwarto dahil sa sariling kagagahan. Grabe naman kasi ang itsura ng lalaki habang nalalasahan nito ang gamot at kung gaano ito kagigil sa kanya. Nararapat lang sa'yo yun ano? Ang ingay-ingay mo. Binubulabog mo ang beauty rest ko sa tilaok ng bunganga mo. Gantihan lang. Hindi pwedeng hindi ako gaganti ano? Ako ang naagrabyado na magpahinga tapos hahayaan ko lang. Tsaka nakatulong pa nga ako eh. Balita ako yun ang pinaka-importante mong gamot. Kumamot siya sa bandang dibdib dahil grabe na ang pangangati doon.
Kitang-kita niya ang mabilis na pag-iwas ng tingin ng lalaki sa kanya. Kunwari pa itong may ginagawa. Yes, you're right. Yun ang pinaka-importante kong gamot at pinakamabaho. Amoy pa lang nun parang gusto ko nang ibaon sa lupa. Amoy tae. I hate those things that stink. Mariin na saad nito. Tumingin ito sa kanya. Siya naman ay nanaray lang. Parang pinapaalala nito sa kanya ang amoy niya noong araw na yon. Eh di ininom mo pa rin. No choice ka. Kasalanan mo rin naman kung bakit ka na ospital. Wala ka naman magagawa kung hindi sundin ng mga taong mas nakakaalam kung paano ka gagaling agad. Pumunta na lang siya sa CR dahil tinatamad siyang makipag-usap sa lalaki. Hindi naman sana iinis pa siya rito, pero may iba siyang dinaramdam. Walang-wala siya sa mood. Wala siyang lakas na makipag-asaran sa lalaki, kahit na ba nakakapagpasaya iyon sa kanya. Ngayon ba naman ang first session niya sa chemotherapy? At handang-handa na siyang malagas ang buhok niyang maikli naman na talaga. Grabe ang tambol ng dibdib niya sa kaba. Good luck sa first session mo. Hindi niya yun inaasahan. Siyang napatingin sa lalaki. Nakaupo lang ito sa sariling higaan habang may hawak na libro. At siya naman ay kalalabas lang ng bathroom. You don't need to pretend that you care. I can handle myself with no supports. Mahina siyang napahagikgik. But I care. Hindi biro ang hatid at dala na pressure at anxiety ng chemotherapy sa isang tao. At alam kong hindi yun parang isang biro lang sa'yo. Mahirap yun. Cancer patients need someone that they can count on. Kaya nandito rin ako. Hindi ka ba nagtataka kung bakit magkasama tayo sa iisang kwarto? Kasi ayaw ng ate mo na maging mag-isa ka habang nag-undergo ka dyan. Kaya sinama nila ako sa'yo. Hindi naman nakakahawa ang cancer eh. Kaya pumayag ako. Doon siya napatigil. Binaba niya ang lahat ng gamit na dala at tuloy lang umupo sa kama. Bakit? Bakit naman nila tayo pagsasamahin, hindi ba? At saka, bakit ka pumayag? Pinagtripan kita nung huli tayong nagkita. Tapos ngayon, pumayag ka na magkasama tayo ng kwarto? Kung ako ikaw, hindi ako papayag. Umangat lang ang balikat ng lalaki. I'm being paid for this. Sabi ng kuya ko kapag daw sinamahan kita dito, hindi na nila i-freeze ang pera ko. Alangan sayangin ko ang pera na mapapas sa akin. Ang kailangan ko lang naman ay tiisin ang kabantutan mo eh. Akala niya ay magiging mabait na talaga sa kanya ang lalaki. Hindi pala. Bakit pa siya umasa? Hinagis niya ang unan niya sa lalaki at hindi naman ito natamaan. Kaya naiinis na ginulon na lang niya ang buhok. Tamad na lang niyang sinara ang sariling pinto at inislide ang kurtina para hindi makita ang lalaki. Napaharap siya sa salamin na nakapatong sa lamesa niya. Kinuha niya iyon at hinawakan ng buhok niyang pixie cut ang buhok. Mawawala ka na sa akin, kaya bye-bye na. Ilang oras ang itinagal matapos magsimula ang unang session ni Glenda. Nandoon ang ate gali niya. Ngunit wala si Geraldine dahil nag-aasikaso ito ng finals para sa nalalapit na graduation. Wala nang natitirang buhok sa ulo niya ngayon. Kanina kasi ay pinakiusapan niya ako na nagbabantay sa kanya kung pwede niya bang i-shave ang buhok niya. Wala naman raw importansya kung unti-unti niyang makikita na nawawala na siya ng buhok. Mas masakit daw iyon para sa kanya. So as her doctor, I agreed. Umiiyak po ba siya, Dok? Tanong ni Galin. Masayang umiling ang doktor. Hindi siya umiyak. Nakita ko ang determinasyon ng kapatid mo na gumaling. Dahil doon, kahit na kritikal na ang kalagayan niya ngayon ay mas naging mataas ang tsansa na gumaling siya at maging cancer-free. Tumangulang si Galin at pinipigilan ng pagtulo ng luha sa mata. Masyadong matapang ang kanyang kapatid. Ito pa mismo ang nag-alis ng mga natitirang buhok sa ulo. Kung ano ang ikinaduwag niya, ay iyon naman ang ikinatapang ng kapatid niya sa kanya. Bakit kayo nag-iiyakan? Iyon ang ibinungan ni Glenda sa kanyang ate. Kitang-kita niya kasi ang mga namumuong luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya.
Hindi siya masyadong gumalaw dahil yun ang paalala sa kanya ng doktor bago ang naging session. Proud ako sa'yo. Napaka-strong talaga ng kapatid ko. Tumirik ang mata niya sa narinig sa ate. Ayaw niyang umiyak dahil damang-dama niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kaya dinaan na lang niya ang lahat sa pagrolyo ng mata. Alam ko. Ako pa ba? Sino bang hindi proud sa akin, hindi ba? Hayaan mo, gagaling din ako. Kapag gumaling ako, kailangan mo akong ilibre ng wig na gusto ko Biro na lang niya, pero nakita niyang tumango ang lalaking katabi ng kanyang ate. Si Cyrus. We will. Gusto mo, bilhin pa namin ang isang store ng wig para sa'yo. You deserve that. Kumunot ang noo niya at binigyan ng nalalaban na tingin si Galin. Yaman mo Sino ka ba ni Ate Galin? Masyado ka yatang madikit sa kanya at palagi kayong magkasama. Nakakagulo ng utak Hindi naman ganyan ang mga boss. Napakamot siya ng ulo nang nagkatinginan ng dalawang tao sa harap niya at sabay na namula ang mga pisngi. Mas lalong tumaas ang kilay niya sa nakita. Kawawa ka naman. Hindi mo alam. Nilingon niya ang nagsalita noon at hindi niya alam ang unang magiging reaksyon niya sa naging bungad sa kanya nito. Masyado yata siyang binibiro ng mundo. Bakit kalbo ka rin, Zero? What the fuck? Sigaw ng kuya nito. Oo, kalbo ang lalaki. Kalbong kalbo. Makinis ang anit at gayang-gaya nito ang itsura ng ulo niya ngayon. Sinayang lang nito ang sariling buhok. Hinawakan nito ang sariling ulo at tinaasan ng kilay ang sariling kapatid. Why? Bagay naman daw sa akin, sabi ni Manang. Siya ang nanggupit sa akin dahil inutusan ko. Nakakalungkot naman kung hindi kami parehas ng buhok ng ka-roommate ko. Hindi niya pa rin maalis ang tingin sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa ginawa nito sa sariling buhok. Parang nagsayang lang ito ng salapi. Kung siya nga ay naiiyak pero walang magagawa kaya kinalbo ang sarili. Habang ang lalaki naman ay parang nagdesisyon lang na bumili ng candy. Parehas na tayong kalbo. Asar nito sa kanya. Crush mo siguro ako kaya mo ginawa ang mga bagay na ginagawa ko Buwelta niya sa lalaki. Bagay dito ang pagiging kalbo kaya hindi niya maasar ang lalaki. Umatras agad ang mukha ng lalaki at binigyan siya ng nangaasar na tingin. Ayoko sa mabantot. Hindi kita magiging crush Yung ate mo nga, girlfriend na ni kuya. Tapos ikaw magiging crush ko pa. Ang swerte nyo naman. Mga gwapo na ang lumalapit sa inyo. Halos lumuwa ang mata niya sa nalaman. Pinaningkitan niya ang ate niyang namumutla na sa gilid ng lalaking si Cyrus. Namumutla rin ito at pakamot-kamot na lang sa ulo. May relasyon pala kayo tapos sabi mo boss mo lang ito. Nagsinungaling ka sa amin ni Geraldine. Yari ka sa akin, Ate Galin. Once na makalabas ako rito, kakalbuhin talaga kita. Sambit niya dito. Binigyan niya ng nakamamatay na titig si Cyrus. Subukan mong saktan niyang babaeng yan. Makakatikim ka sa akin. Pipilipitin ko ang leeg niyong magkapatid at ikaw kalbo. Hindi ako mabantot. Type mo lang siguro ko kaya ka ganyan. Gaya-gaya ka ng style ng ulo. Bad trip na anya. At saka, halata namang yung kuya mo ang may gusto sa ate ko. Wala ka nang magagawa dyan. Tinakloban niya ang sarili ng kumot at nagpakawala ng buntong hininga. Hindi naman siya gaga para hindi mapansin na sinusuportahan siya ni Zero. So, anong purpose ng pagpapakalbo rin ito? Kung para asarin lang siya? Hindi naman siguro ganun kagrabe ang katangahan ng lalaki para sayangin ang buhok nito, maasar lang siya. Dumaan ang maraming araw na puro pagkikimo na lang ang nasa isip ni Glenda. Hindi niya na masyadong napapansin ang mga tao sa paligid niya. Hindi na nga niya napansin na na-discharge na pala si Zero dahil araw-araw na lang siyang nakatulala sa sariling kwarto. Namayat din siya ng kaunti dahil sa maraming gamot na pumapasok sa katawan niya. Ngunit kahit na ganun ay kahit panghihina ay hindi niya naramdaman. Gustong-gusto niya pa kasing mabuhay.
At kung kakalabanin ng sariling sakit ang magiging daan para mabuhay siya ng mas matagal, ay igagawin niya ang lahat. Ilang araw matapos ang huling session ng chemo niya ay pinayagan na siya ng doktor na makauwi. May follow-up examination siya at 1 buwan pa ang hihintayin bago yun gawin. Doon niya malalaman kung cancer-free na ba siya o hindi. At sana oo. Pagod na siyang magpabalik-balik sa ospital. Pwede ka naman nang magtrabaho rito. Hindi naman mabigat dahil marami na ang tatrabaho rin ng mga pinagtatrabahuan mong mga papeles. Review lang ang gagawin mo. Nakahanda rin ang emergency team kung may mangyaring biglaan sa'yo. Pinakaiusap yun ng ate mo. Inangat niya ang tingin kay Cyrus at mabagal na inikot ang paningin sa kumpanya nito. Hindi masyadong marami ang tao na nakakalat. May mga sari-sarili itong cubicle at ang iba ay may mga opisina pa. Wala ring ingay dahil lahat ay seryoso. Malamang, kung ikaw ba naman ang malaki ang sahod mo at sobra pa sa minimum ay magiging seryoso ka talaga. Seryoso ka ba? Kahit papaano kasi ay ayaw ko namang matenga lang sa bahay. Dahil nagkaroon naman ako ng sapat na pahinga. Gusto ko ring magalaw-galaw ang katawan ko. Sabi rin ng doktor ay need ko ng exercise. Inabot niya ang resume niya sa lalaki, ngunit hindi naman ito iyon tinanggap. Nagtaka naman siya. Kahit sino ay natatanggap sa pagiging assistant. Basta ba ay gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Ayos na ang kumpanya roon. There's no discrimination in this company. So go on. You can start whenever you want. Hindi pa rin siya kumbinsido. Baka ginagawa mo lang to kasi asawa mo na ang ate Galin ko ah. Okay lang naman kung hindi. Maghahanap ako ng ibang kumpanya. Gusto ng kapatid ko na dito ka magtrabaho. Ganun din ang ate mo para mapupuntahan ka niya. Sila ang nagsuggest nito. Dito rin naman kasi nagtatrabaho si Zero at siya ang pagtatrabahuan mo bilang assistant. Umasim ang mukha niya. Hanggang sa labas ba naman ng ospital, crush pa rin ako ng kapatid mo, Cyrus. Tapos siya ang pagsisilbihan ko. Baka tulugan ko lang siya ng tulugan. Totoo naman ang sinasabi niya. Matapos inumin ang mga natitirang gamutan niya ay lagi na siyang inaantok. At basta na lang nakakatulog kapag nagiging komportable sa pwesto. Problema niya na yon kung paano kanya ma-handle. Ang problema ko ngayon ay ang ate mong naghahanap ng manggang color pink ang buto. Natawa tuloy siya. Tama ka nga naman. Grabe niya ako asarin noon nung magkasama pa kami sa iisang kwarto. Gantihan ko kaya ngayon ano? Hindi ka naman siguro magagalit ano? Hindi. Sa daming pinagtripan ni Zero, deserve niya rin naman na maramdaman niya yun ano? Nagtawanan sila ng lalaki dahil doon. Kahit papaano ay lumuwag din ang kanyang paghinga. Dahil mukha namang matinong tao ang nakatuluyan ng ate niya. Kung hindi ito matino, ay matagal na itong pinaglamayan at ang sospek ay siya. Hello Boss Zero, good morning. Bati niya sa lalaki nang makapasok sa opisina nito. Maingat at tahimik niyang nilapag ang tasa ng kape sa lamesa nito at tumalikod na. Zero, not Boss Zero. Nakapamaywang siyang humarap sa lalaki at hindi makapaniwalang tinitigan nito. Huwag mo na akong pahirapan sa pagbigkas ng pangalan mo na walang boss. Pakiusap. Okay naman na ang Boss Zero ah. Nilapag ng lalaki ang ballpen na tumayo. Umupo ito sa sariling lamesa at sumipol-sipol pa. Masyadong formal. Hindi ako sanay. Mas gusto ko pang tinatawag ako na buisit kaysa sa boss na word. Pwedeng-pwede naman eh. Wala namang magagalit. Hindi naman ako magagalit. Ayaw ko nga. Gusto ko may boss. Totoo naman kasi. Ikaw ang boss ko dito. Ikaw ang masusunod kaya dapat ginagalang ka. Gusto kong maging formal. Hindi naman tayo friends para sa pangalan mo lang kita tawagin. Boss mo pala ako. Then sundin mo kung anong dapat na itawag mo sa akin. Gusto ko Zero. Kaya Zero na lang. Huwag masyadong matigas ang ulo. Okay, bye Zero. Enjoy your coffee. Aalis na sana siya ng tuluyan nang may pumasok na 2 tao sa opisina ng lalaki. Nakapang chef uniform pa ang mga ito
Kaya nahulaan niya agad kung ano ang pakay ng mga ito. May mga buhat itong pagkain na may takip pa at kasya iyon para sa 2 tao. Ang lakas naman ito kumain. Paano niya kaya malalaman sa tiyan niya ang ganyang kadaming pagkain? Sobrang dami. Ang dami pang side dishes. Nakakagutom naman. Mahinang bulong niya sa sarili. Halos bumagsak ang balikat niya nang makita ang sushi at dumplings sa isang plato. Kung wala lang siguro siyang hiya sa lalaki, ay kinain niya na iyon dahil gutom na siya. Sasabayan na sana niya sa paglabas ng 2 taong yon, nang bigla siyang senyasan ni Zero na maupo. Napatingin pa siya sa likod niya. Umasa na iba ang itinuturo nito. Pero hindi. Eat with me, please. Sambit ng lalaki. Busog ako. Sagot niya. Nagsisinungaling siya. Pilitin mo siya, Zero. Gutom siya. Gutom na gutom. Umiling ang lalaki. Huwag ka nga magsinungaling. 4 hours ago na ang huli mong kain. At kailangan mo nang kumain ulit para mainom mo na ang vitamins mo. Lagi siyang nagugulat sa sinasabi ng lalaki. Parang mas alam pa nito ang mga dapat niyang gawin sa sarili kaysa sa naaalala ng utak niya. Human reminder niya ata ang lalaki. Paano mo nalaman kung kailan ko dapat inumin yun? Stalker ka ba? Pinaalala ni Ate Galin mo. At saka, binibilang ko talaga ang oras kung kailan ka huling kumain. Kagagaling mo lang sa sakit at hindi pwedeng nalilipasan ka ng gutom. Bawal yun. Wow, sabi ng lalaking ayaw sa lasa ng gamot. Umupo na lang siya at kahit na nag-aalangan, ay hindi na nag-inarte pa. Aba, kanina niya pa tinititigan ng sushi at dumplings. Hindi niya napapalampasin ang pagkakataon. Nagningning ang mata niya sa pagsubo ng dumplings. Wow! Saan mo to binili? Saan nakakabili nito? Ito yata ang the best dumpling na natikman ko. Napakalinamnam. Hindi nakakasawa ang lasa. Ang kalat mo namang kumain. Para ka namang bata. Imbis na sagutin siya, ay tinanggal lang nito ang kalat ng sabaw ng dumpling sa gilid ng bibig niya. Halos maluwa niya lahat ng kinain nang subuin ng lalaki ang daliri nito na pinangpuna sa kanya. Kadiri ka? Hindi ka ba nang didiri? Banggit niya dito. Siya naman ay inilayo ang muka sa kamay nito. Laway ko yan tapos isusubo mo? Pweh! Gusto ko nga yun eh. Ew! Ako ayoko! Pinunasan niya na lang ang labi at pinakatitigan lang ang ginagawa ng lalaki. Naiilang na tuloy siya dito. Puro na lang ito ganito sa kanya simula na magtrabaho siya dito. Para bang nilalandi siya ng lalaki. Akala niya ay habang buhay siyang makikipag-asaran dito. Ngayon ay parang iba na ang misyong balak nito sa kanya. Ang harutin siya at mapaibig. Bakit naman ako mandidire, hindi ba? Laway mo lang naman yan. Wala ka namang nakakahawa na sakit kaya bakit ako mandidiri? Ang sarap kaya. Pinagpatuloy nito ang pagkain na para bang hindi siya nilapagan ng sumasabog na mga salita. Laway lang? Masarap? Kinilabutan yata siya. Umilog ang mga pawis niya sa batok. Tumayo siya sa harapan nito. Sa laway ko hindi ka nandidiri, pero sa kabantutan ko halos lumayo ka. Akala ko ba mabantot ako? Sure ka bang nagtututbrush ako ha? What if puro tinga ako? Ngumisi lang ang lalaki. Oo, nakita ko. Amoy mint din kanina ang bunganga mo kaya alam kong nagsipilyo ka. Now, kung gusto mo pang kumain, kumain ka na lang ng kumain. Uubusan kita ng dumplings at sushi, sige ka. Tama na, kaka-argue sa akin. Umupo na lang siya ulit at sinalaksak ang siomay sa bunganga. Hindi niya pa rin inaalis ang tingin sa binata. Ito naman ay parang inosente lang na walang ginawang masama. Hahalikan na kita dyan ng tuluyan kapag hindi mo pa tinanggal ang tingin mo sa akin. Naiilang ako, babae. Masyado kang matapang kung tumingin. Talaga? Kaya matakot ka sa akin. Mabilis pa kay The Flash ang pagliko ng ulo niya. Interesado siya sa pinapakitang ugali ng lalaki sa kanya ngayon. Pero ayaw naman niyang halikan siya nito, ano? Hindi naman siya hayok sa ganon. Wala pa siyang oras para sa mga ganyang bagay.
Matapos nilang kumain ay umalis agad siya roon. Para kasing kinikiliti ang tiyan niya kapag nagkakatitigan sila ng lalaki. Ngayon niya lang naramdaman iyon kaya nagtataka siya. Hindi naman niya yun nararamdaman sa ibang mga lalaki na nakakasama niya ngayon. Napahawak siya sa puso at napasandal sa locker. Gago, ano tong nararamdaman ko? Glenda! Napaayo siya ng tayo nang humahangos na pumunta sa harap niya ang katrabaho. Ang dami pa nitong dala-dala na papeles, kaya tinulungan na niya ito. Bakit? Anong problema? Wala naman pero pwede mo bang ibigay kay Sir Zero tong sobre? Mahalagang proposal lang nilalaman yan. Gusto ko mang humabol ay ang dami kong dala. Baka mamaya ay madisgrasya pa ako. Nandun si Sir sa parking lot. Paalis na. Umalis agad ito sa harap niya. Siya naman ngayon ang nagpapanik. Hindi niya alam kung paano haharap sa lalaki. Nawawala na tuloy ang kaangasan niya sa katawan. Pumasok siya sa elevator at naiinip na siya sa tagal nung magbukas. Wala siyang choice kung hindi ang hagdan ang maging kasangga niya ngayon. Go Glenda! Kaya mo yan! Rinig niyang pag-cheer sa kanya ng katrabaho niya. Ako pa ba? Sigaw niya pabalik. Hindi na niya sinuot ang sandals at basta na lang nagtsinelas. Hindi niya carry ang matapilok sa ngayon. Halos lakad at takbo ang ginawa niya, maabutan lang ang lalaki. Nang makita ang kotse nitong umaandar, ay halos makipagpatintero siya dito. Tigil! Sabi kong tumigil eh. Nang sa wakas ay huminto ang kotse, ay napaupo na lang siya. Aba, napagod siya. Sa taas ba naman ng palapag na halos talunin niya? Maabutan lang ang lalaki sa parking lot ay talagang mapapagod siya. Glenda? Anong ginagawa mo riyan? You look like an exhausted duck. Teka lang, bigyan mo muna ako ng oras para huminga. Itinaas niya pa ang kamay. Ang lalaki naman ay hinintay talaga siya. Tumayo siya at ibinigay sa lalaki ang sobre. Huwag mo na akong laitin at magpasalamat ka na lang at hinabol kita hanggang dito. Kung hindi kita hinabol, hindi mo matatanggap kaagad yung malaking good news na yan. Dahil may deadline at kailangan sa personal mong ipasa ang magiging sagot mo. Basahin mo! Hinihinga na tumayo na lang siya at dahil nakakapagod, hindi niya ma-imagine kung paano nangyari iyon. Siya ay gulat na gulat. Gago, naisahan ako ron ah. Gigil na tiningnan niya ang kotse ng lalaki at iyon ay tiningnan niya ng masama. Mangiyak-nyak siyang hinawakan ulit ang labi. Alam niyang sobrang saya ng lalaki sa naging balita, kaya nahalikan siya nito nang hindi iniisip ang ginagawa. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya? Naiinis siya dahil nagustuhan niya rin. First kiss ko yun eh. Damuho ka. Balik mo yun sa akin. Nasa harap ngayon ng isang condo unit si Glenda. Ngunit nasa iba ang utak niya. Nandun pa rin sa senaryo kung saan ninakawan ng lalaki ang unang halik niya. Ayaw ko naman sa kanya. Masama ang damdaming bigkas niya. Ha? Ano? Gulong tiningnan siya ni Galin at inayos nito ang buhok na tumatakip sa mata niya. Kahapon ka pa ganyan ah. Parang wala ka sa sarili at malalim ang tanaw. Sabihin mo nga sa akin, may iba ka bang nararamdaman sa katawan mo? Masakit ba ang ulo mo o ano? Umiling siya sa kanyang ate. Gusto niyang magsumbong dito, pero baka pagtawanan lang siya nito. Okay lang, masyado lang akong pagod sa trabaho ate. Tumango ito. Ipapatanggal na kita doon. Ate, pagod lang. Hindi naman ako nakakaawa dahil sinasaro ng iba kong katrabaho ang gawain ko. Dahil alam nila ang naging sitwasyon ko. Talagang nakakapagod lang po ang mag-isip minsan. Mukhang hindi pa kumbinsido ang ate niya sa ipinaliwanag niya. Pero pinapasok na siya nito. Dito ka na mag-i-stay. Sabi mo nga ay gusto mo na mapag-isa. Kaya habang hindi ka pa nakakapag-ipon, ay binilhan ka na namin ni Cyrus ng matitirhan mo. Kondo mo na ito ngayon. Ngumiti siya rito at tinanggap ang keycard na inabot nito. Igagala na sana niya ang kanyang mata sa buong kwarto,
Nang biglang may sumingit sa magandang moment niya. Ate Galin, may bago pala akong kapitbahay. Naramdaman niyang lumingon ang ate niya sa nagsalita. At siya naman ay umakto lang na parang walang narinig. Kung kailan naman masaya na siya, napalitan pa ng hiya ang nararamdaman niya. Yes, Zero. Ikaw lang pinagkakatiwalaan ko na pwede magbantay-bantay kay Glenda. Kasi kahit na ba maayos na ang pakiramdam niya, ay kailangan niya pa rin ng taong titingin-tingin sa kanya. Kaya ito ang binili namin ni Cyrus, yung talagang magkatabi ang kondo niyo. Nakangiti pa nitong sabi. Ganito ba talaga ang gusto ng tadhana? Ang lagi silang pagtabihin ng kwarto, pagsamahin sa trabaho, o di kaya naman ay pagtabihin ng bahay na titirhan? Hindi na yata ito tadhana lang eh. Sinasadya na yata na mag-asawa. Humarap siya sa dalawang taong nag-uusap at humalikip-kip. Pakiusap, kapag nandito ako sa bahay, huwag kang mag-ingay. Ayoko ng malakas na speaker, malakas na boses at katok ng katok kapag nandito ako. Tumingin ang lalaki sa ate niya na para bang nanghihingi ito ng kakampi. Hindi naman nagsalita ang ate niya at nakatingin lang ito sa kanilang dalawa kaya napangisi siya. Pahingi lang ako ng kanin minsan ha. Ayaw ko nga. Magsaing ka ng sarili mo. 30 ka na, nang hihingi ka pa ng sinaing sa akin. Ano ka, VIP? 1 minuto lang maghugas ng bigas at wala pang oras para hintayin maging kanin yun. Madali na lang yun. Kumamot ang lalaki sa bandang puwet nito. Mas madali kapag magsasaing ka para sa ating dalawa. Less hassle. At ganun nga ang nangyari. Sa araw-araw na nagdaan ay laging nanghihingi ang lalaki sa kanya ng kanin. At hindi niya rin alam kung bakit nagsasaing pa siya ng mas sobra pa para sa isa. Bigla na lang ginagawa ng utak niya yon. At ang hirap pigilan ng sarili dahil naiintindihan niya rin naman ang sitwasyon ng lalaki. Mas nag-overtime ito sa kanya. Kaya wala na itong oras para magsaing at pagod na para kumain man lang sa nadadaan ng restaurant. Ang kapalit naman ng pagsasaing niya para dito ay ang pag-grocery nito para sa kanya. Minsan ay nagbibigay din ito ng ulam. Patas na iyon, kaya hindi na rin siya naghihimutok. Pero hindi niya pa rin nakakalimutan ang kasalanan nito sa kanya. Tao po! Napatayo agad siya nang may kumatok sa pinto niya. Dahan-dahan niyang binuksan yun at sumilip. Mukha ng lalaki ang unang bumungad sa kanya. May muta pa ito sa mata. Pahiram ako ng walis. Ilang segundo yata siyang nagloading sa sinabi ng lalaki. May walis ka! May vacuum ka pa nga eh. Anong hiram-hiram ka dyan? Mabilis na umiling ito sa kanya. Wala. Sira na, tinapon ko na. Kumunot ang noo niya at tinaasan ng kilay ang lalaki. Lagi itong ganito sa kanya. Hindi niya nalang pinapansin pero ngayon, mukhang sumusobra na ito sa kanya. Hoy, nagpapapansin ka ba talaga sa akin? Excuses mo lang ba yan para makita ako? Sambit niya dito. Ilang buwan na akong ganito. Ngayon mo lang napansin? Bulong lang iyon pero narinig niya. Hiniklat niya ang lalaki papasok sa kanyang kondo at isinandal ito sa pinto. Pinakatitigan niya ito at minimorya ang lahat ng parte ng katawan nito. Ikaw! Dinuro niya ito sa muka. Hindi ka pa nakakabayad sa ginawa mong kasalanan sa akin ha. Hinalikan mo ako, naalala mo yon? 1 buwan na ang nakakaraan. Wala man lang ako sorry na natanggap mula sa'yo. Tapos ngayon magpapapansin ka? Ano ba talagang gusto mong mangyari? May gusto ka ba sa akin? Sunod-sunod na tanong niya. Obvious naman. Bakit niya pa tinatanong? Malamang, para sigurado siya kung ano ang papasukin niya. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Mula sa pakikipaglaro ay naging seryoso at nagkaroon ng sinseridad sa mga mata nito. Napahakbang siya paatras. Inayos nito ang boses at tumango. Naaalibadbaran siya sa sagot nito. Tatanguan mo lang ako, ganon? Ayoko ng ganyang sagot. Oo, gusto kita, Glenda. Hindi lang kita gusto. Mas grabe pa ang pagkakagusto ang nararamdaman ko para sa'yo. Kapag nakikita kita,
Hindi ko alam ang gagawin. Parang nagiging tanga na ako sa hiya kapag malapit ka. Okay na ba yan sa'yo? Sapat na ba? Sagot nito sa kanya. Satisfied siya sa sagot nito. Kaya lihim siyang napangiti. Kinagat niya mula sa loob ang pisngi at dinaan sa mahinang pagtawa ang kilig na lumukob sa kanya. Lumapit siya rito at tinapat ang pagmumuka sa harap ng lalaki. Kung gusto mo talaga ako, halikan mo nga ako. Kung gusto mo talaga ako at handa kang paibigin ako, halikan mo. Hindi niya pa natatapos ang sinasabi nang sinunggaban agad siya ng lalaki. Para bang gigil na gigil ito sa labi niya. At parang hinihintay talaga nito ang oras na yon. Dahil halos namutakin nito ang labi niya. Nang mapunta ang labi nito sa leeg niya, ay nanlaki ang mata niya sa kiliti na naramdaman doon. Binalik nito ang labi sa labi niya at kinagat yun. Shit, hindi ko na kaya. Gahol-gahol na tumayo si Glenda mula sa pagkakahiga nang may biglang sumigaw malapit sa tainga niya. Pagmulat pa lang ng mata niya ay galit na mukha agad ni Ate Galinya ang nakita niya. Sumunod ang kunot noon na si Cyrus at ang nakabukang bibig ng kanyang bunsong kapatid. What the fuck is this? Nag-slow-mo ang paligid niya nang may maramdaman siyang gumalaw sa kanyang gilid. Umungol pa ito at niyakap ang balikat sa kanyang tiyan. Tulog pa tayo. Bulong nito. Doon niya lang napagtanto ang literal na nangyayari. Nahuli sila ni Ate Galin, Cyrus at ni Geraldine habang hubad silang nakahiga sa sahig at kumot lang ang taklob. May nangyari sa kanila ni Zero. Hinampas niya sa balikat ang lalaki na nasa kanyang tabi at gulat naman din itong napatayo. Naiiyak na siya at hindi alam ang gagawin. Kaya mas mabuti pang may kasama siyang kabahan. Naiiyak na tiningnan niya ang lalaki. Ikaw ang may kasalanan nito eh. Napatingin si Zero sa 3 tao na nasa harapan nila. At ang una nitong ginawa ay niyakap siya na para bang tinatakpan ang katawan niya. Kahit nababalot naman sila ng kumot. May kumot naman. Mahina niyang bulong dito. Hindi ito nagpatinag at bumulong din. Nasaan ang beef ko? Nawawala. Tinginan pa lang ng ate mo, mukhang mapapataob na ako dito palabas. Pakibigay please. Pasimple niyang kinuha ang brief ng lalaki na nadaganan niya kanina. Pasimple rin itong nagbihis habang hindi nila hinaharap ang 3 tao na nakatayo mula sa pinto niya. Panagutan mo ang kapatid ko. Opo. Halos mahilo siya nang habulin ni Ate Galinya si Zero sa buong sala. Halos maghulog-hulog pa ang mga gamit niya. Dahil bakit hindi tatakbo ang lalaki? May hawak na kutsilyo ang ate niya. Kuya, stop your wife! Ayaw ko pang mamatay! Ang asawa naman ito ay kalmado lang sa isang gilid. Parang gusto pa yatang mamatay ang kapatid. Kuya! Tawag niya rito. Patigilin mo na si ate! What? This is a nice movie to watch. At saka, tinake advantage ka ng kapatid ko. Deserve niyang mawala dahil sa ginawa niya sa'yo. Hindi ko tinotolerate ang ganun. Umiling siya dito. Ginusto naming dalawa. Nag-enjoy kaming dalawa. Ako pa nga ang nanghingi ng kiss eh. Kaya patigilin mo na si ate. Hindi ako makatayo. Mabilis pa sa 1 minuto na niyakap ni Cyrus si ate niya. Siya naman ay pasimpleng sinuot sa gilid ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Napatingin siya sa bunso niyang kapatid na nakatingin lang din sa dugo na nasa sahig. Sa kanya iyon. Sign iyon na una niya ang nangyari sa kanila. Oo, Ate Galin. Kayang-kaya ko panagutan si Glenda. Kahit hindi niyo sabihin na ipapakasalan ko siya. Huwag niyo lang ako patayin ngayon para magawa ko yun. Ginusto naman naming dalawang nangyari eh. Walang pilitan o kahit lasing sa amin. Kumalma ang ate niya mula sa pagkakahawak ng asawa. Ngunit masama pa rin ang tingin nito sa lalaki. Kita mo yung dugo sa sahig? Kinuha mo yan sa kanya. At talagang responsibilidad mo na pakasalan ng kapatid ko. Alangang iwan mo yan sa ere. Hindi ako makakapayag. Tumangulang ang lalaking mapapangasawa niya. Sabi ng ate niya
Lumapit ito sa kanya habang ang mata ay nasa atin niya pa rin. Natatakot na baka bigla ay siya ay tagain. Hinawakan nito ang kamay niya at tiningnan siya. Pakakasalan kita. Pangako yan. Hindi kita iiwan sa ere. Ilang taon na kitang gusto tapos sasayangin ko lang. Aba, sayang ang pagpapakalbo ko noon ah. Naglalamig na pinagkikiskis ni Zero ang kamay. Kanina pa siya kinakabahan. Ilang minuto na kasing late ang kanyang asawa at naiinip na rin ang ibang guest. Araw kasi ng kasal nila ngayon at natatakot siya na baka nagsisisi na ito sa naging desisyon. Wala na, tinakbuhan ka na. Napasimangot siya nang marinig ang pang-aalaska sa kanya ng kapatid. Kung wala lang talaga sila sa harap ng altar, ay baka nasapak na niya ito. Huwag mo nga akong pakabahin. Porke tapos na kayong ikasal ng asawa mo, gaganyanin mo na ako. Huwag kang panira ng trip. Ikaw nga umiyak eh. Andito na ang bride! Tumuwid ang tayo niya nang marinig iyon. Parang bigla ay naging makulay sa harap niya dahil sa narinig. Nandito na ang asawa niya. Ibig sabihin, hindi ito nagsisisi sa naging desisyon na pagpapakasal sa kanya. Hindi niya alam ang magiging reaksyon nang makita kung sino ang mga nakaangkla sa braso ng asawa niya. Si Geraldine at Galin na halos hirap na dalhin ang asawa niya. Buntis kasi ito. At oo, triplets ang daladala nito. Nakuha sa dugo nila. Ang sakit ng balakang ko. Hinawakan niya ang babae. Sabi ko naman sa'yo kapag nanganak ka na, doon na tayo magpapakasal. Ayaw mo naman. Ikaw tuloy ang nahihirapan sa ngayon. Hinalikan lang siya ng asawa sa pisngi at tumawa ito. Baka tumakbo ka kaya huwag na lang. Mawawala ang angas ko kapag tinakbuhan mo ko. Ipapahabol talaga kita kay ate ko. Habang dumadaong ang pagdiriwang ay nakatingin lang siya sa asawa. Lahat ng emosyon at reaksyon nito ay nakita niya. Naalala niya tuloy ang madugis na mukha nito nung hinagisan siya nito ng teddy bear. Cute na cute siya sa babae. Sabi niya talaga sa sarili ay crush niya ang babae. Ngayon ay asawa na niya. Nang sabihin na ganap na silang mag-asawa, ay walang pasindihang tuwa ang naramdaman ng puso niya. Hahalikan na sana niya ang asawa nang mapansin ang sakit sa mata nito. Bakit? Glenda? Dumagundong ang sigaw nito sa buong simbahan. Punong-puno iyon ng sakit at gigil. Manganganak na ako! At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. If you like the story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Maraming salamat!